Huwag mong langhapin ang hangin na para sa amin babae. Dumidikit ang amoy ng basura sa balat mo pati na sa upuang yan. Ang boses ni Doña Caridad ay parang hapit na tuyong dahon na pilit na hinihiwa ang marangyang katahimikan sa loob ng business class cabin. Malamig ang bugso ng aircon. Tila mga karayom na tumutusok sa manipis at kupas na t-shirt ni Thursdaya o mas kilala bilang Thea. Nakaluhod siya sa sahig, ang kanyang mga kamay, na may mga kalyo at itim na dumi sa ilalim ng mga kuko, ay mabilis na kumikilos. Hindi siya naroon para magmakaawa. Siya ay isang hamak na janitor na kinuha bilang pansamantalang tagalinis dahil sa kakulangan ng tauhan sa paliparan. Ngunit sa sandaling ito, habang ang mga mayayaman ay natutulog sa kanilang mga malalambot na upuan, may ibang misyon si Thea. Dahan-dahan, sa gitna ng takot na mahuli, kinuha niya ang isang pirasong mamahaling tinapay at kalahating bahagi ng steak na hindi naubos ng isang pasahero. Ibinalot niya ito sa isang maruming tissue at mabilis na isinilid sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang init ng pagkain ay tila isang munting kayamanan na dumadampi sa kanyang hita. Iniisip niya si Junjun, ang kanyang anak, na naiwang may lagnat sa kanilang barong-barong. Ang bawat mumo ng tinapay na ito ay katumbas ng buhay para sa kanyang anak, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang huling katiting na dangal. "I'm sorry po, madam. Tatapusin ko lang po itong pagpupunas." Bulong ni Thea sa wikang Tagalog. Ang kanyang boses ay paos at puno ng hiya. Hindi niya itinaas ang kanyang tingin. Alam niya ang kanyang lugar. Sa mundong ito, siya ay anino lamang, ngunit ang katahimikan ay biglang bumasag. Isang matinis at nakabubulag na tili ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng cabin. "No! Stay away! Ayoko! Daddy, make them stop!" Si Isabela, ang 5 taong gulang na anak ng bilyonaryong si Don Emilio Vergara, ay biglang nagwala. Ang bata ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. At ang kanyang maliliit na kamay ay marahas na humahampas sa hangin. Ang mga mamahaling laruan sa kanyang paligid ay nagliparan at bumagsak sa sahig na lumikha ng mga tunog ng pagkabasag ng plastik at mamahaling porselana. Agad na lumapit ang 3 flight attendant. Ang mga doktor na kasama sa biyahe ay nagmamadaling kumuha ng sedative. Maging si Emilio, na laging kontrolado ang lahat ng bagay gamit ang kanyang pera, ay mukhang desperado. "Isabela, please, baby, it's daddy. Calm down." Sigaw ni Emilio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng utos at pagmamakaawa. Ngunit lalong nagwala ang bata. Ang bawat hawak sa kanya ay tila apoy na nagpapaliyab sa kanyang takot. Gigil na ako. Bakit ba hindi niyo mapatahimik ang batang iyan? Ang dami nating binabayaran pero wala kayong silbi. Bulyaw ni Doña Caridad sa mga tauhan, habang pilit na pinoprotektahan ng kanyang mamahaling Hermes bag mula sa sipa ng apo. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakaluhod si Thea sa sahig. Pinagmamasdan niya ang bata. Hindi ito sakit. Hindi ito simpleng pagtantrums. Nakikita niya sa mga mata ni Isabela ang parehong takot na nakikita niya kay Junjun kapag nananaginip ito ng masama tungkol sa kanilang nawawalang ama. Ang bata ay hindi naghahanap ng gamot. Naghahanap ito ng kaluluwang makakaunawa sa kanyang pangungulila. Nang walang pag-aalinlangan at sa kabila ng babala ni Doña Caridad, gumapang palapit si Thea. "Anak, tahan na." Mahinang simula ni Thea. Ang lahat ay natigilan. Ang amoy ng basura at pawis ni Thea ay humalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Clara, ang fiancé ni Emilio na nakatayo lang sa gilid at diring-diri sa eksena. "Hey! Get away from her, you filthy woman!" Sigaw ni Clara. Ang kanyang taglish na pananalita ay puno ng paghamak. "You might give her some infection." Ngunit hindi huminto si Thea. Sinimulan niyang awitin ang isang lumang hele, ang himig na itinuro sa kanya ng kanyang ina sa probinsya. Isang kanta tungkol sa mga bituin at sa haplos ng hangin.
Ang kanyang boses ay hindi perpekto, ngunit ito ay may init na hindi kayang bilhin ng kahit anong first-class ticket. Matulog na, aking bunso. Ang nanay ay narito. Unti-unting tumigil ang paghampas ni Isabela. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng galit, ay dahan-dahang tumuon sa mukha ni Thea. Ang magaspang na kamay ni Thea. Ang kamay na kumuha ng tirang pagkain kanina ay dahan-dahang dumaan sa buhok ng bata. Himalang tumahimik ang paligid. Ang bata ay dahan-dahang sumandal sa dibdib ni Thea. Ang dumi sa damit ng Dayanitor ay tila naging pinakamalambot na unan para sa batang bilyonaryo. Ang mabilis na paghinga ni Isabela ay naging mahinahon hanggang sa tuluyan na itong makatulog sa bisig ng babaeng tinawag nilang mabaho. Tumingala si Thea. Nakita niya si Emilio na nakatitig sa kanya. May kakaibang kislap sa mga mata ng bilyonaryo, paghanga, pagkalito, at isang uri ng pangangailangan na hindi pa nito nararamdaman kailanman. Ngunit bago pa man makapagsalita si Emilio, muling bumasag ang boses ni Doña Caridad na parang lason na ibinuhos sa isang sugat. Emilio, don't just stand there. Kunin mo ang bata sa kanya. Baka kung anong sakit ang makuha ni Isabela sa basurerang yan. At pagbaba natin, siguraduhin mong mawawala ng trabaho ang babaeng yan dahil sa pangangahas na hawakan ang aking apo. Niyakap ni Thea ng mas mahigpit ang bata. Nararamdaman ang munting tibok ng puso nito. Sa sandaling iyon, alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang tinapay sa kanyang bulsa ay naging malamig na, ngunit ang apoy sa loob ng kanyang dibdib ay nagsisimula pa lamang mag-alab. Ganito na lang ba ang halaga ko? Bulong ni Thea sa kanyang sarili habang nakatingin sa refleksyon niya sa bintana ng eroplano. Isang basurerang pwedeng itapon kapag hindi na kailangan. Tumingin si Emilio kay Thea. Pagkatapos ay sa kanyang ina. Isang mahabang katahimikan ang namayani bago siya nagsalita sa isang malamig at determinadong tono. No, mother. She's coming with us. Huwag kang hihinga ng malalim. Baka madumihan ang mga antik na gamit dito. Manatili ka lang sa sulok na yan hanggat hindi ka pa nalilinis ng maayos. Ang utos ni Doña Caridad ay parang latay ng latigo sa likod ni Thea habang papasok sila sa dambuhalang pintuan ng mansyong Vergara. Ang amoy ng paligid ay hindi amoy ng tahanan. Ito ay amoy ng mamahaling kandila, pinakintab na kahoy, at ang nakasusulasok na bango ng mga sariwang lili na tila inilagay doon para itago ang mabulok na ugali ng mga nakatira rito. Bago pa man makahakbang si Thea patungo sa itaas upang tingnan si Isabela, hinarang siya ng dalawang katulong na may dalang mga balde at matatapang na kemikal. Hubarin mo ang lahat ng suot mo. Matigas na sabi ng punong katulong na parang hindi tao ang kausap. Dinala si Thea sa isang silid sa silong na yari sa semento at walang bintana. Doon, pilit siyang binuhusan ng malamig na tubig na hinaluan ng lason at chlorine. Ang sabon na ginamit sa kanyang balat ay kasing talim ng liha. Tila gustong balatan ang kanyang pagkatao upang burahin ang bakas ng pagiging basurera. Ang bawat kuskos sa kanyang braso ay nag-iiwan ng mapulang marka, ngunit mas masakit ang hapdi sa kanyang kalooban. Para sa anak ko, para kay Junjun, bulong ni Thea, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa lamig. Ang kanyang hiya ay unti-unting nalulunod sa bawat timba ng tubig na ibinubuhos sa kanya, ngunit pinalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Pagkatapos ng paglilinis, binihisan siya ng isang unipormeng kulay abo. Isang kulay na tila nagsasabing hindi siya dapat mapansin. Ipinatawag siya ni Doña Caridad sa malawak na opisina nito. Heto ang 50,000 piso, sabi ng matandang babae, habang inilalapag ang isang saping pera sa ibabaw ng mesa. Pambayad sa ospital ng anak mo. Pero tandaan mo ito, Thursdaya. Utang na loob mo sa akin ang buhay ng anak mo. At sa pamilyang ito, ang utang na loob ay binabayaran ng buong buhay na pagsisilbi.
Hindi ka rito empleyado. Isa kang kagamitan. Salamat po, madam. Sagot ni Thea. Ang kanyang tinig ay malamig at walang emosyon. Tinanggap niya ang pera, ngunit alam niyang ang bawat papel na yon ay may nakakabit na invisible na kadena sa kanyang mga paa. Habang paakyat sa kwarto ni Isabela, nasalubong ni Thea si Clara. Ang fiancé ni Emilio ay nakasuot ng isang kulay rosas na bestidong seda, tila isang anghel na bumaba mula sa langit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kamandag. Listen to me, Yaya. Simula ni Clara sa kanyang matalim na Taglish. Don't think that just because you calmed her down on the plane, you're special. You're just a temporary fix. Emilio and I are getting married, and I will be the only mother Isabella needs. Stay in your lane, or I will make sure you end up back in the dump site where you belong. Hindi sumagot si Thea. Yumuko lang siya bilang tanda ng huwad na paggalang, ngunit napansin niya ang isang bagay. Ang mga daliri ni Clara ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na lalagyan ng gamot. Pagpasok sa kwarto ni Isabela, bumungad kay Thea ang isang eksenang tila hango sa isang malungkot na painting. Ang bata ay nakaupo sa gitna ng dambuhalang kama, yakap ang kanyang mga tuhod at nakatingin sa kawalan. Ang mga mata nito ay wala ng buhay, malayo sa batang nagwala sa eroplano. Isabela? Tawag ni Thea. Agad na lumingon ang bata at tumakbo patungo sa kanya. Niyakap nito ang baywang ni Thea ng napakahigpit. Tila natatakot na baka muli itong iwan sa dilim. Nang gabing iyon, habang pinatutulog ni Thea ang bata, napansin niya ang isang bahagyang bukas na drawer sa gilid ng kama. Dahil sa kanyang likas na pagiging mapagmatsyag, dahan-dahan niyang binuksan ito habang mahimbing na ang tulog ni Isabela. Sa ilalim ng mga makukulay na damit ng bata, nakatago ang isang plastik na puno ng maliliit na tabletang kulay rosas. Walang label ang botelya, walang reseta. Kumuha si Thea ng isa at inamoy ito. Walang amoy, ngunit may kakaibang kinang ang ibabaw nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Emilio. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kamay ni Thea na hawak ang botelya hamon gamot. Anong ginagawa mo sa mga gamot ng anak ko? Ang tanong ni Emilio. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Ang puso ni Thea ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kutob na unti-unting nagiging katotohanan. Ang bango ng mansyon ay biglang napalitan sa kanyang pangamoy ng isang malangsang amoy ng sikreto at panganib. Ang mga gamot na ito, simula ni Thea, habang tinititigan ang bilyonaryo. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi na siya ngumingiti? Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ng natutulog na bata at ang malakas na pintig ng kaba sa silid. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon ay hindi nagbibigay ng liwanag, kundi naglalantad sa bawat butil ng alikabok na tila sumasayaw sa hangin. Sa kusina, abala si Thea sa paghahanda ng pagkaing walang lasa. Mga pagkaing para sa mga taong hindi marunong magutom. Pumasok si Clara na may dalang isang malaking kahon. Ang kanyang bango, na amoy mamahaling rosas, ay agad na sumakop sa espasyo. Pilit na dinadaig ang amoy ng bawang at sibuyas na galing sa suot ni Thea. Thea, look, I have something for you. Masayang sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay parang musika, ngunit may kasamang maling tono. Naawa ako sa iyo kahapon. You look so pitiful sa luma mong damit. Here, some of my old clothes. Mas mabuti pang ikaw ang magsuot kaysa itapon ko na lang. Binuksan ni Clara ang kahon. Sa ibabaw ay may mga magagandang tela. Ngunit nang iangat ito ni Thea, nakita niya ang katotohanan. Ang mga damit sa ilalim ay may mga mantsa ng tinta, may mga punit sa kilikili, at ang iba ay tila basahan na. Ito ay hindi regalo. Ito ay isang paalala kung nasaan ang kanyang antas. Thank you po, Miss Clara. Mahinang sagot ni Thea.
Hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip, tiniklop niya ang mga basahan nang may dignidad na tila ba ginto ang hawak niya. Good. Now, can you bring this tea to Emilio's study? He's very stressed lately and I want him to feel better. Utos ni Clara habang itinuturo ang isang tray na gawa sa pilak. Sa ibabaw nito ay isang set ng tsaa na gawa sa manipis na porselana. Isang heirloom na ayon sa mga katulong ay nagkakahalaga ng isang maliit na bahay. Habang naglalakad si Thea sa pasilyo, naramdaman niya ang presensya ni Clara sa kanyang likuran. Pagdating sa tapat ng silid ni Emilio, biglang natapunta si Clara. Isang mabilis na pagtulak ang naramdaman ni Thea sa kanyang siko. Ang tunog ng pagguho ng porselana sa sahig ay hindi lamang ingay ng pagkabasag. Ito ay tunog ng isang hatol. Ang mamahaling tsaa ay humalo sa alikabok at ang mga pira-pirasong kristal ay nagkalat tila mga bituin sa madilim na sahig. Oh my God! Thea, what did you do? Malakas na tili ni Clara. Ang kanyang boses ay sapat na para lumabas si Emilio mula sa silid. Agad na nakita ni Emilio ang pinsala. Ang porselanang yon ay pagmamay-ari pa ng kanyang yumaong asawa. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang kanyang mga kamao ay nagtagis. Emilio, I'm so sorry. I tried to help her carry the tray, but she was so clumsy. Sabi ko naman sa'yo, hindi sila sanay sa mga ganitong bagay. Patuloy ni Clara, habang kunwaring nag-aalala at humahawak sa braso ni Emilio. Nanatiling nakatayo si Thea. Hindi siya tumingin sa basag na porselana, kundi sa malaking salamin sa pader ng pasilyo. Doon, nakita niya ang refleksyon ni Clara. Ang babaeng mukhang anghel ay lihim na nakangiti habang nakasandal sa balikat ni Emilio. Ang ngiting iyon ay puno ng tagumpay at paghamak. Liligpitin ko na po, sabi ni Thea nang walang panginginig sa boses. Lumuhod siya at isa-isang pinulot ang mga matatalim na piraso gamit ang kanyang mga kamay. Bawat hiwa ng porselana sa kanyang balat ay hindi niya ininda. Mas matalas ang hiwa ng panlilinlang ni Clara sa kanyang puso. Go back to your room after this, Thea. Ayaw kitang makita sa harap ko ngayon, malamig na sabi ni Emilio bago tinalikuran ng dalawa. Naiwan si Clara at Thea sa pasilyo. Yumukod si Clara at bumulong sa tenga ni Thea. Ang kanyang hininga ay amoy rosas na nabubulok. That's just the beginning, basurera. Huwag mong isipin na porket gusto ka ng bata ay kabilang ka na rito. You are just a stain that needs to be bleached out. Pagbalik ni Thea sa kwarto ni Isabela, nakita niya ang bata na nakaupo sa ilalim ng kama, nanginginig. Sa kanyang kamay ay isang kupas na litrato ng kanyang ina. Yaya! Bulong ni Isabela, ang boses ay puno ng luha. Don't leave me. Please! Niyakap ni Thea ang bata. Nararamdaman niya ang takot nito. Isang takot na hindi nanggagaling sa sakit ng katawan, kundi sa lason ng paligid. Hindi kita iiwan, Isabela. Hinding-hindi. Pangako ni Thea. Biglang kumuha ng isang basong tubig si Isabela mula sa side table. Ang tubig na kanina lang ay inilagay ni Clara para sa bata. Itinulak ito ng bata palayo at bumulong ng may panginginig. Huwag mong iinumin ang tubig na ibinibigay ni Auntie Clara. Laging mapait ang lasa niyan. Katulad ng lasa ng gamot na nagpapatulog sa akin sa gabi. Nanlamig ang buong katawan ni Thea. Ang mapait na lasa ng katotohanan ay unti-unti nang lumalabas mula sa ilalim ng mga maskara ng mga anghel sa loob ng mansyong ito. Ang gabi sa mansyong Vergara ay hindi payapa. Ito ay isang mabigat na kumot ng katahimikan na tila may itinatagong saksak sa bawat sulok. Sa loob ng maliit na silid ng mga katulong, hindi makatulog si Thea. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng isang lumang silya, ay ang maliit na botelya ng tubig na kinuha niya mula sa silid ni Isabela. Ang amoy nito ay hindi katulad ng ordinaryong tubig. Mayroon itong bahagyang amoy ng metal at isang kakaibang tamis na nakakalason. Isang halimuyak na tila bulaklak na malapit ng mabulok. Kumuha si Thea ng isang pirasong papel at lapis. Hindi siya nagsusulat ng liham. Siya ay nagko-compute. Ang kanyang isipan
na dati ay hinangaan sa paaralan dahil sa bilis sa matematika, ay nagsimulang bumuo ng isang pattern. 8:00 ng gabi, ibinibigay ang tsaa. 9:00, nagsisimulang bumigat ang mga talukap ni Isabela. 10:00, ang malalim na tulog na tila kamatayan. Hindi ito simpleng bitamina, bulong ni Thea sa kanyang sarili. Ang bawat numero sa papel ay isang piraso ng katotohanang pilit na ibinabaon ng pamilyang Vergara. Kinabukasan, habang naglilinis ng library, isang pamilyar na boses ang narinig ni Thea mula sa pintuan. "Excuse me, I'm looking for the students' materials for today's session." Napahinto si Thea. Ang boses na yon ay parang isang awit mula sa kanyang nakaraan. Isang panahong hindi pa siya nakalubog sa basura. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking may hawak na mga libro, nakasalamin, at may malinis na anyo. Si Mateo. "Sir Mateo?" Ang hindi mapigilang sambit ni Thea. Nanlaki ang mga mata ng guro. Binitawan nito ang hawak na folder at ang mga papel ay nagliparan sa sahig, tila mga puting pakpak na nawalan ng lakas. Nilapitan niya si Thea. Tinitigan ang suot nitong kupas na uniforme ng katulong at ang mga kamay na puno ng gasgas. "Thursdaya, ikaw ba talaga yan?" Ang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at panghihinayang. "The girl who solved the most complex calculus equations in 10 minutes is now scrubbing floors in this mansion." Isang matinding hiya ang bumalot kay Thea. Gusto niyang magtago, gusto niyang lamunin siya ng mamahaling alpombra ng library. Ngunit tumayo siya ng tuwid. "Kailangan kong mabuhay, sir. Para sa anak ko." Simpleng sagot ni Thea. Bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng kanyang kalagayan. "I've been looking for you, Thea. After you dropped out, I tried to find scholarships for you. You have a gift," sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. "At ngayon, magkikita tayo rito? Bilang yaya ng batang tinuturuan ko? Sir Mateo, pakiusap. Huwag niyo munang sabihin kahit kanino ang tungkol sa akin." Mabilis na pakiusap ni Thea habang tinitingnan ang pinto. May kakaibang nangyayari sa bahay na ito. Si Isabela may naglalagay ng kung ano sa kanyang iniinom. Nagbago ang anyo ni Mateo. Bilang guro ni Isabela, napansin din niya ang biglang pagbagal ng isipan ng bata. "I knew it. She used to be so bright." Pero nitong mga nakaraang buwan, tila ba laging nasa ulap ang kanyang isip. "Tulungan niyo po akong alamin kung ano ito," sabi ni Thea habang iniaabot ang maliit na sample ng tubig na itinatago niya sa kanyang bulsa. "Kailangan natin ng pruweba bago tayo magsalita kay Don Emilio." Bago pa man makasagot si Mateo, isang malamig na presensya ang naramdaman nila sa pintuan. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga sapatos na gawa sa balat ng hayop ay nagpatahimik sa kanila. Nakatayo roon si Doña Caridad. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit na yari sa bato. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pagkakalapit ng mukha ni Thea at Mateo. "Anong ginagawa ng isang basurera sa loob ng aking library? At bakit mo inaabala ang guro ng aking apo?" Ang tanong ni Caridad. Ang boses ay parang laso na unti-unting kumakalat. "Madam, I was just asking for directions to the kitchen." Mabilis na pagsisinungaling ni Thea habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Don't lie to me, girl. I see the way you look at things. Masyado kang mapagmasid para sa isang taong galing sa dump site," sabi ng matandang babae habang lumalapit. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ni Thea. "Stay away from things you don't understand, Thursdaya. O baka gusto mong malaman kung anong nangyari sa huling taong nagtangkang mag-imbestiga sa pamilyang ito. Ang banta ay malinaw. Ang dilim sa mansyon ay hindi lamang dahil sa gabi, kundi dahil sa mga lihim na handang pumatay para manatiling nakatago. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, lalong naging matapang si Thea. Alam niyang nasa panganib siya,
Ngunit ang mukha ni Isabela at ang pag-asa sa mga mata ni Mateo ay nagbigay sa kanya ng lakas. Pumasok siya sa silid ni Emilio. Ang kanyang mga paa ay walang tunog sa ibabaw ng sahig. Kailangan niyang mahanap ang susi sa cabinet kung saan nakatago ang mga dokumento ng yumaong asawa ni Emilio. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanap, isang malakas na pagbukas ng pinto ang nagpagulantang sa kanya. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang mukha. At doon, nakatayo si Doña Caridad. May hawak na tungkod at isang malupit na ngiti sa kanyang mga labi. "Caught you? Thief!" Ang bulong ng matanda. Ang boses ni Doña Caridad ay parang isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang katahimikan ng silidaklatan. Nakatayo ang matandang babae sa pintuan. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig, tila isang higanteng gagamba na handang sumakmal. Ang amoy ng lumang papel at tabako sa loob ng opisina ni Emilio ay naging masangsang sa ilalim ng mapanghusgang titig ng matanda. Hindi gumalaw si Thea. Ang kanyang puso ay parang isang ibong nakakulong sa hawla. Marahas na humahampas sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang semento. Malamig at walang emosyon. Magnanakaw. Pag-uulit ni Caridad, ang bawat titik ay puno ng pait. Akala ko ba ay sapat na ang 50,000 para mabusog ang iyong kasakiman, Thursdaya? Ngayon, pati ang mga lihim ng pamilyang ito ay gusto mong nakawin. Hindi ako nagnanakaw, madam. Mahinang sagot ni Thea. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig. Hinahanap ko lang ang laruan ni Isabela. Nawawala ang kanyang paboritong manika at natatakot akong hindi siya makatulog. Isang nakatutulig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Caridad. Lumapit siya kay Thea. Ang tunog ng kanyang tungkod sa sahig ay tila isang babala ng kamatayan. "Huwag mo akong gamitan ng iyong mga palusot. Alam ko ang laro mo. Matalino ka. Iyan ang problema sa mga mahihirap na katulad mo. Akala nyo ay kaya nyong pantayan ang mga taong nagpapakain sa inyo." Hinawakan ni Caridad ang baba ni Thea. Pinilit itong itingala. Ang mga daliri ng matanda ay malamig, tila mga galamay ng isang bangkay. "Makinig ka sa akin ng mabuti. Ang anak mo, si Junjun, hindi ba? Alam ko kung saang ospital siya naroon. Alam ko kung sinong doktor ang tumitingin sa kanya. Isang tawag ko lang, Thursdaya, at ang mga makinang nagbibigay ng hininga sa kanya ay hihinto. Ang utang na loob mo sa akin ay hindi lang pera. Ito ay ang mismong buhay ng anak mo." Naramdaman ni Thea ang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang hiya na laging nakadikit sa kanyang balat ay napalitan ng isang matinding takot na tila lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi siya makahinga. Ang bawat salita ni Caridad ay isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. "Anong gusto niyo?" tanong ni Thea. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa mukha ng matanda. "Gusto kong maging mata at tenga ka sa loob ng pamamahay na ito. Bantayan mo ang bawat galaw ni Emilio. Sabihin mo sa akin kung sino ang kinakausap niya, kung anong mga dokumento ang binabasa niya. At higit sa lahat, siguraduhin mong hindi siya lalapit sa katotohanan tungkol sa kanyang yumaong asawa." "Bakit?" ang tanging nasambit ni Thea. "Dahil ang katotohanan ay para lamang sa mga taong kayang bayaran ito. At ikaw, Thursdaya, ay wala kahit isang kusing." Sagot ni Caridad bago binitawan ang mukha ni Thea ng may pandidiri. Nang makaalis ang matanda, naiwan si Thea sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na kahoy ng cabinet. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang gusot na papel, isang lumang biling ng kuryente na hindi pa nababayaran sa kanilang barong-barong. Sa likod nito, gamit ang isang maliit na lapis, nagsimula siyang sumulat. Hindi ito matematika. Ito ay isang liham
para sa kanyang anak na hindi nito mababasa. Junjun, patawarin mo si nanay. Akala ko ay basura lang ang kailangan kong harapin para mabuhay tayo. Hindi ko alam na mas mabaho pa pala ang amoy ng mga taong nakatira sa palasyong ito. Ang luha ni Thea ay pumatak sa papel. Nag-iwan ng isang mantsa na tila isang sugat. Nararamdaman niya ang bigat ng sumbat ng kanyang konsensya. Sa isang panig ang buhay ng kanyang anak. Sa kabilang panig ang kaligtasan ni Isabela at ang tiwala ni Emilio na unti-unti na niyang nakukuha. Kinaumagahan, habang naghahanda ng almusal, nakita ni Thea si Emilio na nakatayo sa balkonahe. Mukhang hindi ito natulog. Ang buhok nito ay magulo at ang mga mata ay puno ng pagod. Sa unang pagkakataon, hindi ang bilyonaryong malamig ang nakita ni Thea, kundi isang lalaking nawawala sa sarili niyang tahanan. Lumapit si Thea at inabutan ito ng kape. Ang usok ng mainit na inumin ay humalo sa malamig na hangin ng umaga. Salamat, Thea, mahinang sabi ni Emilio. Ikaw lang ang tanging tao sa bahay na ito na hindi tumitingin sa akin na tila ba isa akong investment o isang problema. Hindi sumagot si Thea. Ang bawat salita ng pasasalamat mula kay Emilio ay tila isang kutsilyo na bumabaon sa kanyang dibdib dahil sa misyong ibinigay ni Caridad. Don Emilio, simula ni Thea, ngunit naputol ang kanyang sasabihin nang pumasok si Clara sa balkonahe. Suot ang isang nakasisilaw na puting robe. Good morning, honey. Oh, bakit ka kinakausap ng katulong na yan? Thea, go back to the kitchen. I'll take it from here. Sabi ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng pekeng tamis na parang asukal na may halong lason. Habang naglalakad palayo, narinig ni Thea ang mahinang bulungan ng dalawa. Ngunit hindi ang paglalambing ni Clara ang kumuha ng kanyang atensyon, kundi ang isang pangalang binanggit ng babae sa telepono, habang akala niya ay hindi nakikinig si Emilio. Yes, the dosage is the same. Make sure the pharmacy records are cleared by tonight. Nanigas si Thea sa kanyang kinatatayuan. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo, ngunit ang bawat piraso ay may bahid ng dugo. Ang gabi ng selebrasyon sa Mansyong Vergara ay amoy rosas at mamahaling champagne, ngunit para kay Thea, ito ay amoy ng paparating na unos. Ang malawak na bulwagan ay napupuno ng mga tawanan na kasing tigas ng mga brilyanteng nakasabit sa leeg ng mga panauhin. Ang bawat kislap ng chandelier ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Isang hamak, nakatulong na nakasuot ng unipormeng gawa sa magaspang na tela, na lalong nagpapahapdi sa mga sugat na iniwan ng chlorine sa kanyang balat. Inutusan siya ni Doña Caridad na magsilbi sa gitna ng mga pinakamataas na tao sa lipunan. Habang bitbit ang tray ng mga pagkain na ang halaga ng isang kagat ay katumbas na ng isang buwan niyang sahod, naramdaman ni Thea ang mga mapanghusgang tingin. Siya ang basurerang usap-usapan sa bawat kanto ng mansyon, ang babaeng pilit na isinasaksak ang sarili sa mundong hindi siya kabilang. Oh, look everyone! Ito na pala ang miracle worker ni Emilio. Ang boses ni Clara ay umalingaw-ngaw. Sapat na para lumingon ang lahat. Nakasuot siya ng isang makinang na bestidong pula na tila apoy na handang tumupok sa sinumang humarang. Lumapit siya kay Thea. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa malisya. Thea, darling, huwag kang tatayo riyan, na parang estatwa. Serve our guests. And oh, make sure to clean the floor properly later. Baka may madala kang mikrobyo mula sa pinanggalingan mo, sabi ni Clara sabay tawa, na sinundan ng mahihinang hagik-gik ng mga kababaihang kasama niya. Hindi kumibo si Thea. Nanatiling diretso ang kanyang tingin. Tinitigan ang isang butas sa pader na hindi napansin ng mga mayayaman. Isang maliit na lamat sa likod ng marangyang wallpaper. Doon niya naramdaman ang isang kakaibang lakas. Hayaan niyo silang tumawa, bulong niya sa sarili. Ang mga lobo ay laging maingay bago sila magutom. Sa isang sandali, habang iniabot ni Thea ang isang baso ng alak kay Clara,
Biglang bumitaw ang kamay ng fiancé ni Emilio. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay tila isang hudyat. Ang kulay pulang alak ay tumalsik sa puting alpombra at sa paanan ng uniforme ni Thea, tila isang sariwang sugat na bumukas. "Oh my God! Ang clumsy mo talaga!" Sigaw ni Clara. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa ngiti patungo sa kunwaring galit. "You ruined my mood! Lumuhod ka at pulutin mo yan. Ngayon din." Ang buong bulwagan ay tumahimik. Lahat ay naghihintay sa gagawin ng babaeng nasa gitna ng kahihiyan. Dahan-dahan, ibinaba ni Thea ang tray. Lumuhod siya sa malamig na sahig sa harap ng lahat ng mga makapangyarihang tao. Ang kanyang mga tuhod ay dumapo sa basang alpombra. Sinimulan niyang pulutin ang mga matatalim na piraso ng kristal gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Hindi siya gumamit ng napkin. Hindi siya humingi ng tulong. Bawat piraso ay bumaon sa kanyang balat. At ang dugo ay nagsimulang humalo sa pulang alak sa sahig. Ngunit walang kahit isang ungol o reklamo na lumabas sa kanyang mga labi. Tumingala siya at sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Clara ng diretso sa mga mata. Isang titig na hindi pununo ng takot, kundi ng isang matalim na katotohanan na nagpatahimik sa tawa ng babaeng nakapula. Ang mga mata ni Thea ay nagsasabing, "Kaya kong tiisin ang sakit ng kristal, pero kakayanin mo ba ang sakit kapag ang katotohanan na ang bumasag sa'yo?" "Tapos na po, madam," ang malamig na sabi ni Thea habang tumatayo. Ang kanyang kamay ay sarado at tumutulo ang dugo sa sahig. Sa gitna ng tensyon, isang lalaki na hindi pamilyar kay Thea, isang matandang may maamong muka, ngunit may matatalas na mata, ang dumaan sa kanyang tabi. Sa isang mabilis at hindi napapansing galaw, hinawakan nito ang kamay ni Thea at may iniwan doon. Isang maliit na susi na gawa sa tanso. "Gamitin mo ito sa oras na ang lahat ay madilim na." Bulong ng lalaki bago ito naglaho sa karamihan. Hindi pa nakakabawi si Thea sa gulat ng isang matinding tili ang nagmula sa gitna ng dance floor. Si Isabela. Ang bata ay biglang natumba. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang kanyang mga mata ay tumirik. At puting bula ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang marangyang musika ay napalitan ng mga sigaw ng takot. "Isabela, ang anak ko!" Sigaw ni Emilio habang nagtatangkang lumapit. Ngunit hinarangan siya ng mga taong nagpapanik. Nakatayo si Thea, hawak ang duguan niyang kamay at ang susing tanso. Tumingin siya kay Clara na ang muka ay biglang naging kasing puti ng papel. Sa sandaling iyon, alam ni Thea na ang trahedyang ito ay hindi isang aksidente. Ito ang kabayaran ng isang lason na matagal nang itinatago sa ilalim ng mga ngiting anghel. Ang gabi ng selebrasyon ay opisyal nang naging gabi ng paghuhukom. Ang dating makulay at masiglang bulwagan ay biglang binalot ng isang nakakasakal na takot. Ang marangyang musika ay napalitan ng mga hikbi at mabilis na bulungan na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Sa gitna ng sahig, ang katawan ni Isabela ay patuloy na nanginginig. Ang kanyang maliliit na sapatos ay humahampas sa mahal na alpombra, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kawalan, tila may nakikitang hindi nakikita ng iba. "Tumawag kayo ng ambulansya! Bilisan niyo!" Ang sigaw ni Emilio ay gumuho sa bawat sulok ng silid. Ang kanyang mukha, na dati ay kasing tigas ng bakal, ay ngayon ay parang lupang gumuho dahil sa takot. Ngunit bago pa man makalapit ang sinuman, isang matalim na daliri ang itinuro kay Thea. "Siya, ang babaeng iyan, ang huling kasama ng bata sa kusina kanina." Ang tinig ni Clara ay kasing talim ng kidlat. Pinuputol ang ingay ng karamihan. "Nakita ko siyang may inilalagay sa gatas ni Isabela. I thought it was just vitamins, pero tignan niyo ang nangyari." Lahat ng mata, mga matang puno ng panghuhusga, pandidiri at puot, ay sabay-sabay na tumuon kay Thea. Ang bango ng mga mamahaling pabango sa paligid
ay tila naging amoy ng kamatayan para sa kanya. Nanatiling nakaluhod si Thea. Ang kanyang duguang kamay ay nakakuyom. Nararamdaman ang susing tanso na bumaon sa kanyang palad. Hindi totoo yan. Ang mahinang tugon ni Thea, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa galit na hininga ng mga nasa paligid. Dahan-dahang lumapit si Doña Caridad. Ang bawat hakbang ng matanda ay may kasamang bigat ng dantaong kapangyarihan. Nang makarating siya sa harap ni Thea, walang babala niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang pagtama ng palad ng matanda sa pisngi ni Thea ay hindi naglabas ng ingay ng pagsabog, kundi isang malutong na tunog ng pagkapunit ng dangal. Naramdaman ni Thea ang matinding init na gumuhit sa kanyang mukha. Ang lasa ng tanso sa loob ng kanyang bibig mula sa pumutok na labi at ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ngunit mas masakit ang lamig ng titig ni Caridad. Basura ka talaga. Ang bulong ng matanda, sapat na para marinig ni Thea. Binigyan kita ng pagkakataon, binigyan kita ng utang na loob para maisalba ang anak mo. Pero ang isinukli mo ay kamatayan para sa apo ko? Wala kang utang na loob. Mapangahas ka. Mother, stop! Sigaw ni Emilio. Bagaman ang kanyang mga mata ay puno rin ng pagdududa habang karga ang nanginginig na si Isabela. Thea, totoo ba? May ibinigay ka ba sa kanya? Tumingin si Thea kay Emilio. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang tungkol sa mga tabletang rosas at sa mapait na tubig ni Clara. Ngunit nang makita niya ang galit at pait sa mga mata ng lalaking tanging nanalig sa kanya, naramdaman niya ang isang matinding hiya. Isang kahihiyang hindi para sa sarili, kundi para sa isang mundong mas pinaniniwalaan ang magarang kasinungalingan kaysa sa hubad na katotohanan. Isang janitor, isang basurera, pinapasok niyo sa bahay niyo. Bulong ng isang donya sa gilid habang tinatakpan ng ilong ng isang panyo na may burdang ginto. Ang mga taong ganyan, hindi alam ang halaga ng buhay. Sanay silang pumatay para lang makakuha ng barya. Ilabas ang babaeng yan. Utos ni Caridad sa mga security guard. Ikalong niyo siya sa bodega sa silong. Huwag niyo siyang hahayaang makatakas hanggat hindi dumarating ang mga pulis. At Emilio, kung may mangyaring masama kay Isabela, ang dugo ng batang ito ay nasa mga kamay mo dahil sa pagtitiwala sa isang basura. Kinaladkad si Thea ng dalawang malalaking lalaki. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa sahig. Iniiwan ang mga bakas ng dugo mula sa kanyang nasugatang kamay. Habang hinihila siya palayo, nakita niya si Clara. Ang babaeng nakapula ay kunwaring umiiyak sa balikat ng isang panauhin. Ngunit sa isang saglit, tumingin ito kay Thea. Ang mga mata ni Clara ay kasing malamig ng yelo at ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw, bumubuo ng isang salita na tila isang sumpa, paalam. Ibinagsak si Thea sa madilim at malamig na bodega sa silong ng mansyon. Ang amoy ng amag at lumang gamit ang tanging kasama niya. Ang lamig ng semento ay gumagapang mula sa kanyang mga binti patungo sa kanyang puso. Napahigbi si Thea, hindi dahil sa sakit ng kanyang pisngi o ng kanyang kamay, kundi dahil sa larawan ng kanyang anak na si Junjun. Sino na ang mag-aalaga sa kanya? Paano kung totoong itigil ni Caridad ang tulong sa ospital? Ganito na lang ba ang halaga ko? Tanong niya sa madilim na silid. Ang maging alay para sa kasalanan ng mga taong mayayaman? Inilabas niya ang susing tanso mula sa kanyang palad. Sa gitna ng dilim, ang susi ay tila naglalabas ng sarili nitong liwanag. Naalala niya ang matandang lalaki sa party. Gamitin mo ito sa oras na ang lahat ay madilim na. Hindi pa tapos ang laban. Ang bawat patak ng dugo sa sahig ng bodegang iyon ay naging tinta ng isang sumpa. Hindi siya mamamatay bilang isang biktima. Kung siya ay ituturing na basura, titiyakin niyang ang basurang ito ang susunog sa buong palasyo ng mga Vergara. Ang dilim sa loob ng bodega ay hindi lamang kawalan ng liwanag.
Ito ay isang mabigat at malapot na presensya na tila gustong lalamunin ang huling hibla ng pag-asa ni Thea. Ang amoy ng kinalawang na bakal at napanis na hangin ay humahalo sa malansang amoy ng dugo mula sa kanyang palad. Sa itaas, naririnig niya ang mahihinang yabag ng mga paa at ang layo ng mga sirena ng ambulansya. Isang mundong marangya na pilit siyang isinusuka. Ngunit sa gitna ng lamig ng semento, hindi umiiyak si Thea. Ang kanyang isipan, ang isipang hinubog ng mga komplikadong numero at lohika ay nagsimulang kumilos. Hindi siya isang biktima, siya ay isang solver ng mga equation. At sa sandaling ito, ang equation ay simple. Buhay ni Isabela plus katotohanan ay katumbas ng kalayaan niya. Dahan-dahan niyang kinapa ang pader hanggang sa maramdaman niya ang isang maliit na uka sa likod ng isang lumang estante. Inilabas niya ang susing tanso. Ang malamig na bakal nito ay tila nagbibigay ng kuryente sa kanyang mga daliri. Nang ipasok niya ang susi sa maliit na butas na natatago sa ilalim ng isang nakapakong kahoy, naramdaman niya ang isang mahinang pag-ikot. Ang isang bahagi ng pader ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay. Sa loob ay isang maliit na espasyo, isang lihim na taguan na tila nakalimutan na ng panahon. Doon, nakita ni Thea ang isang itim na folder at isang maliit na monitor na may mga nakakabit na kable. Diyos ko! Bulong ni Thea. Ito ang Central Security Hub ng mansyon na matagal nang hindi ginagamit. Ngunit tila may isang taong lihim na nag-activate nito. Binuksan niya ang folder sa ilalim ng mahinang liwanag ng monitor. Ang mga mata ni Thea ay mabilis na lumaktaw sa mga pahina. Hindi ito mga salita, kundi mga numero, mga record ng mga biniling gamot, mga reseta, at mga petsa. Bilang isang henyo sa matematika, nakita ni Thea ang pattern sa loob ng ilang segundo. Ang dosis ng gamot na ibinibigay kay Isabela ay tumataas tuwing malapit na ang anunsyo ng dibidendo ng kumpanya ng mga Vergara. Ito ay hindi gamot. Ito ay isang kemikal na pilit na pinapaturol ang isipan ng bata upang maging sunod-sunuran. Biglang may narinig si Thea na kaluskos mula sa itaas na bintana ng bodega. Isang maliit na butas na tinitirhan ng mga gagamba. Thea! Thea! Nandyan ka ba? Isang pamilyar na boses. Si Mateo. Sir Mateo! Tugon ni Thea habang mabilis na lumalapit sa ilalim ng bintana. Nakita niya ang mukha ng guro, puno ng alalahanin at pawis. Thea, kailangang dalian natin. Nakuha ko ang record mula sa ospital. Ang asawa ni Emilio, hindi siya namatay dahil sa depression. Ang kanyang dugo ay may mataas na level ng parehong kemikal na ibinibigay nila kay Isabela ngayon. Naramdaman ni Thea ang matinding gigil na gumagapang sa kanyang sistema. Ang kasamaang ito ay hindi lang basta aksidente. Ito ay isang tradisyon ng pagpatay sa loob ng pamilyang Vergara. Sir Mateo, pakinggan niyo ako. Sabi ni Thea. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Nahanap ko ang source. Ang mga record rito ay nagpapatunay na si Clara ay kumukuha ng supply mula sa isang butikang pagmamay-ari ni Doña Caridad. Pinapatay nila ang bata ng dahan-dahan para makuha ang mana. Pero Thea, paano nating ilalabas iyan? Hawak ni Caridad ang mga pulis. Pangamba ni Mateo. Hindi natin kailangan ang mga pulis ngayon, Sir Mateo. Kailangan natin ang katotohanan na hindi nila kayang burahin. Sagot ni Thea habang kinukuha ang folder at isinisilid sa loob ng kanyang uniforme. Iabot niyo sa akin ang cellphone ninyo. Kukunin ko ang video footage mula rito sa monitor. Habang mabilis na kinukunan ni Thea ang mga ebidensya, narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto ng bodega sa itaas. Anong ginagawa mo rito, Mateo? Ang malamig na boses ni Emilio ay umalingaw-ngaw. Napatigil si Thea. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Nararamdaman niya ang bigat ng folder sa kanyang dibdib. Ang bawat papel
ay tila tumitibok kasabay ng kanyang puso. Don Emilio, ang yaya. Si Thea, wala siyang kasalanan. Panimula ni Mateo, ngunit pinutol siya ng isang marahas na tunog ng sampal. Umalis ka rito kung ayaw mong madamay sa kaso ng pagpatay, sigaw ni Emilio. Ang kanyang boses ay puno ng pait, isang lalaking pilit na binubulag ng sarili niyang pamilya. Nang muling tumahimik, narinig ni Thea ang mga hakbang ni Emilio pababa sa hagdan ng bodega. Ang amoy ng kanyang mamahaling kolon ay humalo sa amoy ng amag. Tumayo si Thea mula sa dilim. Ang folder ay hawak ng mahigpit. Don Emilio, ang tawag ni Thea. Huminto ang lalaki. Ang liwanag mula sa pinto sa itaas ay nagbibigay ng isang mahabang anino sa kanya. Tumingin siya kay Thea nang may halong puot at panghihinayang. Bakit, Thea? Bakit kailangang ikaw pa? Tanong ni Emilio. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ako ang kalaban mo, Don Emilio, sabi ni Thea habang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng kadiliman. Ang kalaban mo ay nasa loob ng iyong kwarto, suot ang pulang bestida, at ang isa naman ay nakaupo sa trono ng iyong pamilya. Gusto niyo bang makita kung paano nila pinatay ang asawa niyo? Inabot ni Thea ang folder. Sa sandaling iyon, ang kapalaran ng buong Imperyong Vergara ay nakasalalay sa pagitan ng isang basurerang walang halaga at isang bilyonaryong walang makita. Ang bawat pahina na binubuklat ni Emilio sa loob ng madilim na bodega ay parang tunog ng isang dambuhalang pader na dahan-dahang gumuguho. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit at kumukurap-kurap na bumbilya sa kisame na nagbibigay ng pasulpot-sulpot na anino sa mukha ng bilyonaryo. Sa bawat numerong nakasulat, sa bawat pirma ni Doña Caridad at Clara, sa mga resibo ng botika, ang hiya at puot ay sabay na gumagapang sa sistema ni Emilio. Ang amoy ng amag sa bodega ay tila naging amoy ng isang mabulok na katotohanan na matagal na niyang nilalanghap, ngunit binaliwala. Hindi ito maaari. Bulong ni Emilio, ang kanyang boses ay parang lupang bitak-bitak sa tuyot na panahon. Si Mami at si Clara, bakit nila gagawin ito? Dahil ang pag-ibig nila sa kapangyarihan ay mas matimbang kaysa sa buhay ng anak niyo, Don Emilio. Ang sabi ni Thea, nakatayo siya ng tuwid kahit na ang kanyang uniforme ay puno ng dumi at ang kanyang muka ay may bakas pa ng sampal ni Caridad. Ang matematika ay hindi nagsisinungaling. Ang dosis na ito ay hindi para magpagaling. Ito ay para dahan-dahang patayin ang memorya at ang kalooban ng isang tao. Ginawa nila ito sa asawa niyo at ngayon, ginagawa nila kay Isabela. Biglang narinig ang tunog ng mabilis na mga hakbang mula sa itaas. Ang pintuan ng bodega ay malakas na bumukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang mapanghusgang titig. Nakatayo roon si Doña Caridad. Hawak ang kanyang tungkod na may ulong ginto at sa likod niya ay ang mga security guard na may mga baril. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Ito ay mukha ng isang reynang handang pumatay para sa kanyang korona. Emilio, ibigay mo sa akin ang folder na yan. Ang utos ni Caridad. Ang boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Huwag kang maniniwala sa basurerang yan. Gawa-gawa lang niya ang mga dokumentong yan para sirain ang ating pamilya. Mami, nakita ko ang pirma mo. Sigaw ni Emilio. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Bakit? Bakit pati si Isabela? Para sa kinabukasan ng kumpanya. Bulyaw ng matanda. Ang kanyang gigil ay hindi na mapigilan. Ang asawa mo ay mahina. At ang anak mo ay magiging hadlang lang sa pagsasama niyo ni Clara na siyang magliligtas sa ating imperyo. Ang isang Vergara ay hindi dapat pinamumunuan ng emosyon. Sa isang mabilis na galaw, hudyat ng kamay ni Caridad, nilapitan ng mga guard si Emilio para kunin ang ebidensya. Ngunit bago pa sila makalapit, hinawakan ni Thea ang braso ni Emilio. Takbo! Ang sigaw ni Thea.
Sa gitna ng kaguluhan, hindi ang takot ang nangibabaw kay Thea, kundi ang instinct ng isang ina. Alam niyang kapag nakuha ang folder, mamamatay ang katotohanan. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang harang. Itinulak niya ang isa sa mga guard gamit ang lahat ng kanyang lakas, dahilan upang mawalan ito ng balanse at bumagsak sa mga lumang kahon. Nakalabas si Emilio sa bodega. Bitbit ang folder, ngunit si Thea ay naiwan sa loob. Mabilis na isinara ng mga guard ang pinto at narinig ang tunog ng mabigat na bakal na kandado na nailapat. "Thea!" Sigaw ni Emilio mula sa labas. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalayo habang hinahabol siya ng ibang mga tauhan. Naiwan si Thea sa dilim muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Napasandal siya sa pinto. Nararamdaman ang pintig ng kanyang nasugatang kamay. Ang lamig ng semento ay hindi na kasing tindi ng init ng pag-asa sa kanyang dibdib. Ganito na lang ba ang halaga ko? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong matapang na ngiti. Hindi. Ngayon, ako ang mitya na susunog sa inyong lahat. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang isa pang bagay na naisalin sa kanya ni Mateo bago ito paalisin. Isang maliit na device na may pulang ilaw na kumukurap-kurap. Isang voice recorder na kanina pa naka-on simula nang pumasok si Doña Caridad. Ang bawat pag-amin ng matanda, ang bawat pag-atungal ng kasamaan ay nakatala na. Habang nasa labas ay naririnig ang ingay ng mga sasakyang humaharurot at ang sigawan sa mansyon. Si Thea ay dahan-dahang naupo sa sahig. Kinuha niya ang larawan ni Junjun na laging nakatago sa kanyang dibdib. "Konting tiis na lang, anak," bulong niya habang hinahalikan ang mantsadong papel. Papatunayan ni nanay na ang basurang katulad natin ang siyang maglilinis sa mundong ito. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig niya ang tunog ng gasolina na ibinubuhos sa ilalim ng pinto ng bodega. Ang nakasusulasok na amoy ng gas ay mabilis na kumalat, tila isang lason na nagnanais na ubusin ang kanyang hininga. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kabilang panig. Isang boses na amoy rosas na nabubulok. "Kung hindi ka makuha sa santong dasalan, dadaanin kita sa santong pasasabugin." "Thea," ang halakhak ni Clara ay umaling-aungaw. "Mamatay ka kasama ng iyong mga numero." Ang unang kislap ng apoy ay gumuhit sa ilalim ng pinto, tila isang pulang ahas na handang manuklaw. Ang init ay hindi biglaan. Ito ay isang dahan-dahang paggapang ng kamatayan na nagmumula sa ilalim ng pintuan. Ang mga dila ng apoy, na kulay kahel at asul, ay nagsimulang dilaan ang tuyong kahoy ng bodega na lumilikha ng isang nakapapasong liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang amoy ng gasolina ay naging masangsang, humahalo sa amoy ng nasusunog na tela at lumang papel. Hindi sumigaw si Thea. Alam niyang ang bawat hiningang sasayangin niya sa pag-atungal ay bawas sa oras na kailangan niya para mabuhay. Sa halip, ginamit niya ang kanyang isipan. Inalala niya ang bawat anggulo ng silid, ang distansya ng lihim na lagusan na binuksan niya gamit ang susing tanso. Sa gitna ng usok na nagsisimulang bumalot sa kanyang paningin, gumapang si Thea pabalik sa maliit na espasyo sa likod ng estante. Ang semento roon ay mas malamig, isang munting kanlungan laban sa nagngangalit na apoy sa labas. Gamit ang kanyang duguang kamay, hinila niya ang isang bakal na lever na natatago sa loob ng dingding. Isang makitid at madilim na daanan ang bumukas pababa. Hindi niya alam kung saan ito patungo, ngunit mas pipiliin niya ang dilim kaysa sa abo. Habang nasa itaas, sa Marangyang Grand Hall, pilit na ibinabalik ni Doña Caridad ang kaayusan. Ang mga panauhin ay nanginginig sa takot, ngunit ang kapangyarihan ng pamilyang Vergara ay sapat na para manatili silang nakaupo. Nakatayo si Clara sa tabi ni Emilio. Ang kanyang muka ay nababalutan ng pekeng luha, habang ang mga security guard
ay nakapalibot sa kanila. I'm so sorry everyone. Ang janitor na yon ay nabaliw na at tinangkang sunugin ang mansyon. Ang pagsisinungaling ni Clara, ang kanyang taglish ay puno ng panginginig na tila isang biktima. But don't worry. The police are on their way. Let's just pray for Isabella. Hawak ni Emilio ang folder ng mahigpit, ngunit bago pa siya makapagsalita, ang malalaking pintuan ng bulwagan ay marahas na bumukas. Lahat ay napalingon. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Nakatayo sa pintuan si Thea. Ang kanyang uniforme ay punit-punit, ang kanyang muka ay may bakas ng uling at dugo, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang laging nakayuko sa basura, ay ngayon ay nagniningning na parang mga diamante sa ilalim ng mga chandelier. Thea! Ang hindi mapigilang sigaw ni Emilio. You're alive? Ang tili ni Clara, ang kanyang boses ay nawalan ng ganda at naging isang matinis na tunog ng pagkagulat. Guard! Bakit niyo pinayagang makapasok ang basurerang yan? Get her out of here! Hindi gumalaw si Thea. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makintab na marmol ay nag-iiwan ng bakas ng uling. Tila isang mantsa na hindi na mabubura ng kahit anong sabon. Madam Clara, ang simula ni Thea. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit bawat salita ay may bigat ng isang kanyon. Sabi niyo ang mga numero ay hindi mahalaga sa mga taong katulad ko. Pero ang mga numerong ito ang magsasabi kung gaano niyo kamahal ang pera kaysa sa buhay. Inilabas ni Thea ang voice recorder mula sa kanyang bulsa. Sa isang pindot, ang buong bulwagan ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Ang asawa mo ay mahina, at ang anak mo ay magiging hadlang lang sa pagsasama niyo ni Clara. Ang isang Vergara ay hindi dapat pinamumunuan ng emosyon. Ang boses ni Doña Caridad ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok, malinaw at walang pag-aalinlangan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gigil at pandidiri. Ang reputasyon na binuo ng pamilyang Vergara sa loob ng dantaon ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Fake news yan! Gawa-gawa lang yan ng AI! Sigaw ni Clara. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at takot. Emilio, don't believe her. She's just a trash seeking for attention. At ang mga tabletang ito, Miss Clara, dagdag ni Thea habang inilalabas ang isang maliit na plastik ng mga kulay rosas na tableta na nakuha niya mula sa secret compartment sa silong. Ang mga tabletang ibinibigay niyo kay Isabella gabi-gabi? Katulad ng ibinigay niyo sa yumaong asawa ni Don Emilio? Thea, enough! Ang sigaw ni Doña Caridad. Ang kanyang tungkod ay humampas sa sahig. Ngunit wala na itong kapangyarihan. Hindi, madam. Hindi pa sapat. Ang sagot ni Thea habang tinititigan ng matanda. Dahil ang tunay na basura sa bahay na ito ay hindi ang taong naglilinis ng inyong dumi. Ang tunay na basura ay ang mga taong may matatayog na pangalan, ngunit ang mga kaluluwa ay mabulok pa sa dump site. Lumingon si Thea kay Emilio. Don Emilio, ang ebidensya ay nasa kamay niyo na. Ang katotohanan ay hindi na kailangang ikulong sa bodega. Sa labas, ang mga sirena ng pulis ay lalong lumakas, ngunit hindi sila dumarating para kay Thea. Sa pagkakataong ito, ang mga bakal na rehas ay naghihintay para sa mga taong nakasuot ng seda at brilyante. Naramdaman ni Thea ang isang matinding paggaan ng kanyang dibdib. Ang karma na matagal na niyang hinihintay ay nagsisimula ng maningil. Tumingin siya sa itaas, sa direksyon ng kwarto ni Isabella, at alam niyang bukas, ang bata ay gigising sa isang mundong wala nang mapait na lasa ng lason. Ang katahimikan sa loob ng Grand Hall ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang halimuyak ng mga mamahaling lili ay tila nabulok na sa ilalim ng bigat ng bawat salitang lumabas sa recorder. Ang mga panauhin na kanina lang ay nagtatawanan
ay ngayon ay parang mga estatwa ng panghuhusga. Ang kanilang mga mata, na dati ay puno ng paghamak kay Thea, ay ngayon ay nakatitig ng may pandidiri kay Doña Caridad at Clara. Ito ang social death, isang kamatayang mas masakit para sa mga taong nabubuhay lamang para sa kanilang pangalan. This is not true. Sinungaling ang babaeng iyan. She's just a squatter who wants our money. Ang huling hiyaw ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Ang kanyang pulang bestida, na kanina ay mukhang regal, ay ngayon ay mukhang kulay ng dugo ng kanyang mga biktima. Lumapit si Emilio. Ang kanyang mga hakbang sa marmol ay mabagal. Bawat isa ay tila isang hatol. Huminto siya sa harap ni Clara. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malalim at nakapapasong pagkamuhi. You didn't just target my wealth, Clara. Ang malamig na sabi ni Emilio. You targeted my daughter. You targeted the memory of my wife. Emilio, honey, listen to me. Pagmamakaawa ni Clara. Tatangkain sana niyang hawakan ang braso ng lalaki, ngunit marahas itong iniwas ni Emilio. Don't touch me. Ang bawat haplos mo ay may lasa ng lason. Ang dugtong ni Emilio. Lumingon siya sa mga pulis na kapapasok pa lamang. Dalahin niyo na sila. I will personally make sure they never see the light of day again. Doon na nagsimula ang tunay na kaguluhan. Ang marahas na pagkapit ng mga pulis sa mga braso ni Clara ay nagresulta sa kanyang pagpupumiglas. Ang mga brilyante sa kanyang leeg ay tila nasasakal siya habang hinihila siya palayo. Bitiwan niyo ako. Do you know who I am? Ang tili ni Clara, ngunit wala nang nakikinig. Ang kanyang gigil ay nauwi sa isang nakakaawang pag-atungal habang kinakaladkad siya palabas ng mansyong akala niya ay mapapagharian niya, habang si Doña Caridad ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Kahit na ang kanyang mga kamay ay nakaposas na sa likod, ang kanyang mukha ay parang bato pa rin. Ngunit nang tignan niya si Thea, nakita ang isang lamat sa kanyang maskara. Ang takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay sapat na para manginig ang kanyang labi. Akala mo ba ay nanalo ka na, janitor? Ang bulong ni Caridad habang dumadaan sa tabi ni Thea. Ang basura ay mananatiling basura. Tumingin nang diretso si Thea sa matanda. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging awa. Ang basura ay nalilinis, madam, pero ang budhing mabulok, kahit anong bango ng pabango, hindi na mababago. Nang mailabas na ang mga salarin, ang bulwagan ay muling binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga panauhin ay dahan-dahang nagsialisan, hindi makatingin ng diretso kay Emilio o kay Thea. Ang kahihiyan ng pamilyang Vergara ay nakabuka na sa harap ng buong mundo. Naiwan si Emilio at Thea sa gitna ng malawak na silid. Ang amoy ng usok mula sa bodega ay nananatili pa rin sa balat ni Thea. Isang paalala ng kanyang kamuntikang kamatayan. Lumapit si Emilio kay Thea. Sa unang pagkakataon, ang bilyonaryo ay yumuko. Hindi lang basta yuko, kundi isang pagkilala sa isang kaluluwang mas mataas pa sa kanyang kayamanan. Thea, I am so sorry. Ang boses ni Emilio ay basag. Tinawag kitang walang halaga. Pinaniwalaan ko ang mga taong sumisira sa atin. Patawarin mo ako. Naramdaman ni Thea ang isang mainit na luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng healing. Ang paghilom ng isang sugat na matagal na niyang dinadala. Ang bawat sampal, bawat pangungutya, at bawat gabing nagugutom siya ay tila nabura ng isang tapat na paghingi ng tawad. Hindi niyo kailangang humingi ng tawad sa akin, Don Emilio. Mahinang sagot ni Thea. Humingi kayo ng tawad kay Isabela at sa inyong asawa. Gusto kong bumawi sa iyo, Thea. Lahat ng kailangan mo, ang paggamot sa anak mo, ang pag-aaral mo, lahat ibibigay ko. Ang pangako ni Emilio. Ngunit umiling si Thea. Dahan-dahan niyang hinubog ang kanyang duguang kamay at tinignan ang mga kalyo rito. Salamat po. Pero ang dangal na binalik niyo sa akin ngayong gabi, iyon lang ang kailangan ko. Ang anak ko ay ililigtas ko sa sarili kong paraan.
sa tulong ng mga taong tunay na nagmamahal sa amin. Tinalikuran ni Thea ang karangyaan ng mansyon. Naglakad siya patungo sa pinto, hindi bilang isang katulong na papaalis, kundi bilang isang babaeng malaya. Sa labas, ang hangin ng madaling araw ay malamig at malinis, malayo sa nakakasakal na bango sa loob. Ang karma ay tapos na. Ngayon, ang buhay ni Thea ay nagsisimula pa lamang sa labas ng mga basura. Ang amoy ng ospital ay laging nagpapaalala kay Thea ng kawalang pag-asa. Isang timpla ng disinfectant, malamig na bakal, at ang amoy ng takot na tila nakadikit na sa mga puting pader. Ngunit sa umagang ito, habang ang sikat ng araw ay handahang sumisilip sa mga bintana, ang hangin ay tila may dalang bagong pangako. Nagmamadali si Thea sa pasilyo ng charity ward. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabigat. Ang bawat tapak niya sa malamig na semento ay may dalang katiyakan. Sa kanyang bulsa, ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunog. Ang mga balita sa telebisyon at social media ay puno ng mukha ni Clara at Doña Caridad. Ang Vergara scandal ay naging mitya ng galit ng buong bansa. Nakita ng lahat ang video ng pagdakip kay Clara, ang kanyang buhok na gulo-gulo, ang kanyang hiyaw ng protesta na binaliwala ng mga pulis, at ang kanyang mukha na wala ng bakas ng kagandahan, kundi purong kapangitan ng ugali. Ito ang social death na nararapat sa kanila. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanila ay ngayon ay ang mga unang bumabato ng masasakit na salita. Nang makarating si Thea sa kwarto ni Junjun, hinarang siya ng isang head nurse na may matigas na mukha. "Wait lang, miss. Hindi niyo pwedeng ilabas ang pasyente. May directive si Doña Caridad na kailangan ng clearance mula sa kanya bago ilipat ang bata." Ang sabi ng nurse sa kanyang Taglish na tila ba pag-aari pa rin ng mga Vergara ang bawat hininga sa loob ng silid na yon. Tumingin si Thea ng diretso sa nurse. Wala nang hiya sa kanyang mga mata. Wala nang panginginig. Wala na pong kapangyarihan si Doña Caridad nurse. Kung hindi niyo pa nababalitaan, nasa loob na siya ng rehas dahil sa pagtatangkang pumatay. Ang mahinahong sagot ni Thea. Ngunit ang bawat salita ay parang isang matalim na katotohanan na hindi matanggihan. Ang anak ko ay aalis na rito. Ngayon din. Napaatras ang nurse, tila natigilan sa awtoridad na nagmumula sa babaeng dati ay mukhang janitor lang. Pagpasok ni Thea sa silid, nakita niya si Junjun. Ang bata ay payat, ang kanyang balat ay maputla. Ngunit nang makita niya ang kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang mga bituin sa madilim na gabi. "Nanay!" Ang mahinang tawag ng bata. Niyakap ni Thea ang kanyang anak. Ang init ng katawan ni Junjun, ang amoy ng kanyang buhok na amoy, sanggol pa rin sa kabila ng sakit, ay naging gamot sa lahat ng hapdi na naramdaman ni Thea sa mansyon. Ang bawat sampal ni Caridad, ang bawat pangaalipusta ni Clara, lahat ay tila naglaho sa isang mahigpit na hayakap. "Nandito na si nanay, anak. Hindi na tayo babalik sa basura. Hinding-hindi na." Bulong ni Thea habang ang kanyang mga luha ay pumatak sa balikat ng anak. Sa gitna ng kanilang pagyayakapan, isang marang katok ang narinig sa pinto. Nakatayo roon si Emilio, karga si Isabela. Ang bata ay mukhang masigla na. Ang kanyang mga mata ay hindi na balisang tumitingin sa paligid. Nang makita ni Isabela si Thea, mabilis itong bumaba mula sa karga ng kanyang ama at tumakbo patungo sa kanila. "Yaya Thea," ang masayang sigaw ng bata. "Isabela," ang nakangiting tugon ni Thea. Nagulat si Junjun, ngunit nang makita niya ang batang babae na may dalang isang malaking teddy bear, dahan-dahan siyang ngumiti. Ibinigay ni Isabela ang laruan kay Junjun. "For you, para hindi ka na magkasakit," sabi ni Isabela sa kanyang inosenteng tinig. Tumingin si Emilio kay Thea. Ang bilyonaryo ay mukhang mas tao na ngayon kaysa noong unang pagkikita nila sa eroplano. Ang kanyang mamahaling suit ay wala na.
Pinalitan ng isang simpleng polo shirt. Thea, nayayos ko na ang lahat ng bayad sa ospital na ito. At inilipat ko na rin ang share ni Doña Caridad sa kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Isabela na may trust fund para sa pag-aaral ni Junjun, panimula ni Emilio. Ngunit bago pa matapos si Emilio, itinaas ni Thea ang kanyang kamay. Don Emilio, salamat po. Pero tulad ng sabi ko kagabi, sapat na ang tulong na ibinigay niyo para malinis ang pangalan ko. Ang trust fund para kay Junjun, tatanggapin ko lang yon bilang pautang na babayaran ko kapag nakatapos na ako at nakapagtapos na rin siya. Ang paninindigan ni Thea. But Thea, it's the least I can do. Gusto kong matuto ang anak ko na ang dangal ay hindi binibili, Don Emilio. Pinaghihirapan ito. Putol ni Thea. Gusto ko siyang palakihin sa isang mundong alam niyang ang kanyang nanay ay hindi lang nailigtas ng isang bilyonaryo, kundi nailigtas niya ang sarili niya. Isang matagal na katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang tawa ng dalawang bata na naglalaro sa kama. Sa wakas, tumango si Emilio nang may malalim na paghanga. You really are something else, Thursdaya de la Cruz. Ang bulong ni Emilio. Lumabas si Thea mula sa ospital. Karga ang kanyang anak. Ang init ng araw sa kanyang balat ay tila isang basbas. Sa di kalayuan, nakita niya si Mateo na naghihintay sa tabi ng isang lumang sasakyan. Kumaway ang kanyang guro. Ang mukha ay puno ng pag-asa. Ang healing ay hindi lang ang paggaling mula sa sakit. Ito ay ang pagtayo mula sa pagkakalubog sa basura at ang paglalakad ng may taas noo patungo sa liwanag. Bit-bit ang katotohanang walang sino man ang may kapangyarihang burahin ang iyong halaga. Ang amoy ng estero sa kanilang barong-barong ay nananatili pa rin. Isang timpla ng bulok na basura, basang lupa, at ang usok mula sa pagsisiga ng mga kapitbahay. Ngunit para kay Thea, ang amoy na ito ay hindi na nakakasulasok. Ito ay amoy ng katotohanan. Ito ang mundong humubog sa kanyang tibay. Ang mundong nagturo sa kanya na ang ginto ay madalas na nakatago sa ilalim ng putik. Nakatayo si Thea sa harap ng kanyang maliit na tahanan. Nakasuot siya ng kanyang lumang t-shirt. Ang t-shirt na suot niya noong unang araw niya sa Mansyong Vergara. Ngunit ang babaeng nakasuot nito ngayon ay hindi na ang babaeng laging nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay tuwid at ang kanyang mga mata ay may kislap na hindi kayang bilhin ng kahit anong alahas ni Clara. Thea, sigurado ka ba rito? Ang tanong ni Mateo habang ibinababa ang huling kahon ng mga libro mula sa kanyang sasakyan. Emilio offered you a position in the foundation. You could live in a safe condo, away from the smell of this place. Ngumiti si Thea, isang nangiting puno ng kapanatagan. Sir Mateo, kung aalis ako rito, dahil lang sa may pera na ako, wala akong pagkakaiba sa mga taong tinakasan ko. Ang talino ko ay hindi para sa mga boardroom. Ito ay para sa mga batang katulad ni Junjun na akala ay hanggang dito na lang ang buhay nila. Ginamit ni Thea ang bahagi ng reward money na ibinigay ng mga awtoridad sa pagtulong niya sa kaso, pati na ang suportang pinansyal ni Emilio na tinanggap niya bilang investment sa kanyang pangarap. Binili niya ang maliit na lote sa tabi ng kanilang barong-barong at sinimulang itayo ang Thea's Learning Hub, isang maliit na center para sa remedial math at basic literacy para sa mga anak ng mga basurera at janitor. Isang hapon, habang abala si Thea sa pag-aayos ng mga silya, isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng makipot na eskinita. Ang makintab na pintura nito ay isang malaking kabalintunaan o irony sa gitna ng mga tagpi-tagping dingding ng mga bahay. Bumaba si Emilio kasama si Isabela. Ang bata ay tumakbo agad kay Thea. Ang kanyang tawa ay parang mga kristal na bumabagsak sa lupa, puno ng buhay. Yaya Thea! Look at my drawing! Sigaw ni Isabela habang ipinapakita ang isang larawan ng dalawang babae, isang reyna at isang janitor na magkahawak ang kamay. Lumapit si Emilio,
Tumingin siya sa paligid, sa mga batang nag-uumpisa ng mag-ipon sa harap ng center ni Thea. Sa unang pagkakataon, ang bilyonaryo ay tila nahiya sa kanyang sariling karangyaan. I came here to offer you the CEO position for the Vergara Foundation again. Simula ni Emilio, ang kanyang Taglish ay mas malambot na ngayon. But seeing this, I realized that I'm still the one who doesn't understand anything about value. Don Emilio, ang halaga ng isang tao ay wala sa kung gaano kataas ang gusaling tinitirhan niya. Sagot ni Thea habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Nasa kung gaano karaming tao ang natutulungan niyang tumayo. Dito, ako ang reyna. Dito, ang mga numero ko ay nagbibigay ng pag-asa, hindi ng lason. Can I help? Ang mahinahong tanong ni Emilio. Not as a billionaire, but as a student of life? Tumingin si Thea kay Mateo na nakangiti sa malayo pagkatapos ay kay Junjun na masayang nakikipaglaro kay Isabella sa ilalim ng puno ng mangga. Ang init ng araw sa kanyang balat ay tila isang yakap mula sa langit. May kailangan po kaming guro sa basic finance, Don Emilio. Ang biro ni Thea. Pero bawal po rito ang nakasuit at bawal po ang maarte sa amoy ng tuyo sa tanghalian. Nagtawanan sila. Isang tawa na walang halong hiya o pait. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim at masikip na selda, si Clara ay pilit na nililinis ang sahig gamit ang isang lumang basahan. Ang kanyang mga kuko na dati ay may mamahaling nail art ay ngayon ay puro sugat at dumi. Ang amoy ng kulungan ay mas mabaho pa sa kahit anong dump site na pinuntahan ni Thea. Nanginig ang mga kamay ni Clara habang naririnig ang tawa ng ibang mga bilanggo. Naalala niya ang mukha ni Thea, ang mukhang itinuring niyang basura. Ngayon, napagtanto niya ang pinakamasakit na katotohanan. Siya ang tunay na basurang itinapon ng mundo, habang ang babaeng inapi niya ay ang siyang nagbibigay ng liwanag sa madidilim na eskinita. Itinuloy ni Thea ang kanyang pagtuturo. Habang sinusulat niya ang mga numero sa pisara, alam niyang ang equation ng kanyang buhay ay sa wakas ay nabuo na. Hirap plus, katotohanan ay katumbas ng kalayaan. Ang healing ay hindi pagkalimot sa sakit. Ito ay ang paggamit sa mga sugat para maging mapa ng iba patungo sa kanilang sariling tagumpay. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatagos sa mga siwang ng bubong na lona ng Thea's Learning Hub. Hindi ito ang marangyang chandelier ng Mansyong Vergara, ngunit ang bawat sinag ng araw ay tila mga gintong daliri na humahaplos sa mga pahina ng mga lumang libro. Ang hangin ay amoy tuyong papel, tisa, at ang matamis na halimuyak ng sampagwitang itinitinda sa kanto. Isang amoy na para kay Thea ay mas mabango pa sa lahat ng French perfume ni Clara. Nakatayo si Thea sa harap ng isang maliit na pisara. Ang kanyang mga daliri na dati ay balot ng sugat mula sa pagkuskos ng sahig at pagpulot ng mga basag na kristal ay ngayon ay puno ng puting alikabok ng tisa. Para sa kanya, ang alikabok na ito ay hindi dumi. Ito ay mga buto ng karunungan na kanyang itinatanim sa isipan ng 10 batang nakaupo sa mga recycled na silya. Ang bawat numero ay may katapat na halaga. Ang mahinahong paliwanag ni Thea sa mga bata. Pero tandaan nyo, ang pinakamalaking numero sa mundo ay walang silbi kung hindi nito kayang bilangin ang kabutihan ng iyong puso. Sa labas ng pinto, nakatayo si Mateo. Pinagmamasdan niya ang kanyang dating pinakamahusay na estudyante. May hawak siyang isang sobrang kulay asul. Nilapitan niya si Thea nang matapos ang klase. Thea, look at this, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ito ay sulat mula sa Board of Education. Dahil sa ginawa mong curriculum dito sa hub, binibigyan kanila ng espesyal na grant para gawing opisyal na eskwelahan ang lugar na ito. You didn't just survive, Thea. You are changing the system. Naramdaman ni Thea ang isang matinding healing
sa kanyang dibdib. Ang sugat ng kanyang naudlot na pangarap noong dalaga pa siya ay tila dahan-dahang naghihilom, hindi na nag-iiwan ng pait, kundi isang matibay na peklat ng tagumpay. Salamat, Sir Mateo. Pero ang tunay na grant ay ang makita ang mga batang ito na hindi na kailangang dumaan sa pinagdaanan ko. Tugon ni Thea habang pinagmamasdan si Junjun na abala sa pagtulong sa isang kaklase sa pagsagot ng multiplication table. Maya-maya pa, ang pamilyar na tunog ng isang sasakyan ay huminto sa tapat. Hindi na ito ang itim na limousine na tila isang banta. Ito ay isang simpleng SUV na pag-aari ni Emilio. Bumaba si Emilio na nakasuot ng t-shirt at maong, bitbit ang isang basket ng mga prutas at merienda para sa mga bata. Karga niya si Isabela na ngayon ay may kulay na ang mga pisngi at palaging may ngiti sa mga labi. Ang bata ay tumakbo patungo kay Thea at niyakap ito ng mahigpit. "Mama Thea, I brought you mangoes!" Ang masayang sigaw ni Isabela. Ang tawag na mama ay tila isang kuryenteng gumapang sa puso ni Thea. Tumingin siya kay Emilio na tila naghihintay ng kanyang reaksyon. "She chose to call you that," mahinang sabi ni Emilio habang lumalapit. Matapos ang lahat ng nangyari, ikaw lang ang tanging imahe ng isang ina na tumatak sa kanya. Hindi ang lason, kundi ang hele mo sa eroplano ang nagligtas sa kanya. Don Emilio na lang, Thea, putol ng lalaki. Nakalabas na ang pinal na desisyon ng korte kahapon. Si Clara at ang aking ina ay mananatili sa kulungan sa loob ng mahabang panahon. Ang lahat ng ari-arian na kinuha nila ng ilegal ay naibalik na sa pangalan ni Isabela. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Ang ingay ng mga bata sa paligid ay tila naging malayo. Ang amoy ng lason, ang lamig ng bodega, at ang hapdi ng sampal ay tila mga anino na lamang ng nakaraan na nilamon na ng liwanag. "Ano nang plano nyo?" tanong ni Thea. "Gusto kong matuto sa'yo, Thea," seryosong sabi ni Emilio. "Gusto kong malaman kung paano maging masaya sa gitna ng ganitong kababaan. I realized that my towers were made of glass and they easily shattered. Your world, it's made of stone and soul." Tumingin si Thea sa kanyang mga kamay. Ang mga sugat ay naroon pa rin, mga mapuputing linya sa kanyang balat. Ngunit para sa kanya, ang mga ito ay hindi na mga tanda ng kahihiyan. Ang bawat peklat ay isang talulot ng isang bulaklak na sumibol mula sa basura. "Ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kakintab, Emilio," sabi ni Thea habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong eskinita. "Ito ay tungkol sa kung gaano kakatibay kapag ang mundo ay pilit kang binabasag." Niyakap ni Thea ang dalawang bata, si Junjun at si Isabela. Sa sandaling iyon, ang ranhigioy ng mayaman at mahirap ay tuluyan ng naglaho. Wala ng janitor, wala ng bilyonaryo. Tanging mga kaluluwang naghahanap ng kapayapaan ang natira sa ilalim ng langit ng tondo. Ang dating basurerang itinapon ng lipunan ay naging arkitekto ng mga bagong pangarap. Ang kanyang tinig, na dati ay pilit na pinatahimik, ay ngayon ay nagsisilbing awit ng pag-asa para sa libu-libong bata na naniniwalang sila rin ay may halaga. Ang karma ay tapos na, ang healing ay ganap na, at ang pag-ibig sa kanyang pinakapayak at pinakatapat na anyo ay nagsisimula pa lamang mamukadkad sa gitna ng mga sugat. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng libro na mabilis na binaligtad ng hanging amoy dagat. Sa isang malawak na auditorium, ang amoy ng floor wax at mga sariwang sampagwita ay humahalo sa kaba at saya ng mga magulang at mag-aaral. Hindi ito ang malamig at nakakasakal na bango ng Mansyong Vergara. Ito ay ang amoy ng pinaghirapang tagumpay. Nakatayo si Thursdaya de la Cruz sa gilid ng entablado. Nakasuot siya ng isang simpleng Filipiniana na gawa sa hinabing tela mula sa probinsya. Ang kanyang balat ay wala na ang mga bakas ng matatapang na kemikal. Ngunit ang mga kalyo sa kanyang kamay ay nanatili.
isang permanenteng medalya ng kanyang pinagmulan. Sa unang hanay ng mga upuan, nakaupo si Emilio. Wala na ang bakas ng pagiging bilyonaryong kasing tigas ng yelo. Sa kanyang tabi ay si Isabela, isang dalagitan na ngayon na may matatalas na mata at isang nangiting hinding-hindi na mabubura ng kahit anong lason. At sa tabi nila, si Junjun na nakasuot ng kanyang toga, handang tanggapin ang kanyang diploma bilang valedictorian ng Vergara de la Cruz Academy. Tumingin si Thea sa malayo, sa kabila ng mga pader ng auditorium. Sa kabilang panig ng rehas, sa loob ng isang seldang amoy amag at luma, alam niyang nakaupo si Doña Caridad at Clara. Narinig niya ang balita na ang matandang babae ay tuluyan ng nawalan ng alaala. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang yumaong asawa sa gitna ng dilim, samantalang si Clara, ang babaeng dati ay nabubuhay sa kislap ng brilyante, ay ngayon ay nakikipag-agawan sa isang pirasong tuyong tinapay sa loob ng correctional facility. Ang kanilang social death ay kumpleto na. Sila ay mga pangalang binura na ng kasaysayan, mga aninong itinapon sa basura ng limot. Nanay, it's time, bulong ni Junjun habang nilalapitan ang kanyang ina. Umakyat si Thea sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay hindi na tunog ng pagtakas, kundi tunog ng pagdating. Tumingin siya sa daan-daang mga bata, mula sa hirap na katulad niya noon. Sabi nila, ang basura ay walang silbi. Panimula ni Thea, ang kanyang boses ay malinaw, umaaling-aungaw sa bawat sulok ng silid. Sabi nila, ang amoy ng putik ay hindi kailanman magiging amoy ng tagumpay. Pero ngayong araw, tignan niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang mga brilyanteng hinubog ng hirap. Kayo ang patunay na ang katotohanan ay hindi nabubulok at ang pag-ibig ay hindi kailanman nagkakamali sa pagpili ng kanyang ililigtas. Pagkatapos ng seremonya, naglakad ang pamilya patungo sa tabing dagat habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat alon. Ang init ng takip silim ay yumayakap sa kanila, tila isang basbas mula sa langit. Thea, tawag ni Emilio habang nakatitig sa abot-tanaw. 5 years ago, you saved my daughter. But today, I realized you saved me too. You showed me that my wealth was just a beautiful cage. Ang kalayaan ay hindi matatagpuan sa vault ng Bangko Emilio, nakangiting sagot ni Thea. Matatagpuan ito sa sandaling kaya mo nang tumingin sa salamin nang walang hiya at sabihing, ginawa ko ang tama. Niyakap ni Isabela at Junjun si Thea sa magkabilang gilid. Sa sandaling iyon, ang halimuyak ng hangin ay hindi na amoy ng basura, hindi na amoy ng lason, at hindi na amoy ng pait. Ito ay amoy ng paglaya, isang bango na mananatili hanggang sa huling hininga. Ang dating janitor na nagnakaw ng tirang pagkain sa eroplano ay ngayon ay ang reyna ng sarili niyang kapalaran. Ang equation ng kanyang buhay ay sa wakas ay nabalanse na. Ang bawat luha ay napalitan ng tawa at ang bawat sugat ay naging isang maningning na peklat ng karangalan. Wala nang natitirang tanong, wala nang natitirang pait. Tanging ang dalisay na awit ng hele ng isang ina ang nananatili habang ang mundo ay dahan-dahang natutulog sa ilalim ng mga bituing hindi na muling magdidilim.